Maayong adlaw kanang tanan sa tanan nga naka-live, naka-paminaw ini nga mga broadcast. Diya kami karon para padayon nga magaday magasimba sa atong buhay nga Dios. So dili sa PCC 42 ng Diocese of Basin, ani na sa kami naghalat sa usa ka pagdaig pagsimba ngadto sa atong buhay nga Dios. Hallelujah. So atong yung atong kaugalingon, atong awiton, nagitudlo ang panalangin sa atong buhay nga Dios. Sa ngalan sa Mahal sa anak sa Espiritu Santo. Pagtitiwala sa Diyos, siya naghahanap ng pagpupot ng taas-asa at nanatili sa kalingan niyo makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mukaan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na aming kong pinagtiwalaan. Ika'y nililigtas niya sa pangalig sa umang nabihan, at kahit na namamabigat na salot, di ka magdalas. Lulukuban niya sa hiling na kanyang nalabing kapag. Sa kanila niya, tiyak mo ikaw ang ligtas. Iingatan niya ipagsasagalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng kalit, ikaw nakakot sa mga bagay. Maging sa gagawin nila ang paglusog, pagsapit ng araw. Ngayon sa ang pamanda, inasalo, pagkaganang hiling. Di ka matanakot sa kasamaan ng araw na tumating. Kahit na mamuwal sa iyong harapan sa libong tao, sa iyong paligid ang bilang ng sakay maging 10,000. Di ka matatakot at napitiyak mo di ka mahal. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Iyong masasama na makikita mo, tinaro siya. Sapagkat siya ang iyong ginawa tagapagsandalan. At ang piliin mo mag-iingat sa iyong taas-taasan. Di mo maabutin kay napahama at walang darating. Kahit ang mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuin niya ang maraming pilit, silang susubaybay. Kahit sa inato ikaw mapabuo, siya iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paamo sa batong mataas. Kahit na tapakan mo ang mga iyong ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serbente iyong mababalis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin.
at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilandin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan kung may lahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mga pangkuhan. At nakikitiyak na tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi ko makakanulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupain ko. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ng bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diligin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ang kaliwasayan at ang kasaganahan. Ito ang mga buhay na salita ni Yahweh El Shaddai. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Oh, we give you praise, we give you glory, we give you honor. Naging pangabahan, Diyos, galabing kamahalan sa tanan. Yahweh El Shaddai, at ianasap kami. Aron padayon kami magkayusan nining lugar. Aron ikaw among dayon simbahong diya sa mga kinabuhi. Sa makausap pa, O Diyos, patuloy ka namin na inayahan sa oras na ito sa aming kalagitnaan. Spiritong Banal, manahan ka sa aming mga buhay. Manahan ka sa bawat puso't isipan ng mga anak. Hallelujah! Oh, glory! Spiritong Banal, manahan ka. Spiritong Banal, tinatawagan ka. Spiritong Banal, pakinggan mo ako. Spiritong Banal, kailangan mo. Isang pa, Spiritong Banal. Hallelujah. Spiritong Banal, manahan ka. Spiritong Banal, tinatawagan ka. Spiritong Banal, pakinggan mo ako. Spiritong Banal, kailangan mo. Umilos ka sa buhay ko ito. Pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong Banal, hinirap sa ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Umilos ka sa buhay kong ito. Pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong Banal, hinirap sa ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Umilos ka sa buhay kong ito. Pagkat walang magagawa kung wala
natatahimik lang, lagi kang bababa sa'yo, sa piling mong Panginoon. Kahit di na pawisan, okay lang. Minsan pa, kami ay sasaya-saya yung Sasaya sasabahin ang anak mo. sasabahin ang kanan mo, kahit pinipitigan, di ka pagod, natatahimik lang, lagi kang bababa sa'yo, sa piling mong Panginoon. Kahit di na pawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Pasalamatan nga po po yung Diyos. Nasayota nga taliwalang man sa mga pagsulay na tumaniyang bukan ng mga panahuna. Ang kailangan gihapon na itong pasalamatan ng Diyos. Ang kailangan mga paday na ito siyang madaygon, imayakon sa itong mga kinabuhi. O Jesus, patuloy ka namin purihin sa mga oras na ito. Pangalan mo'y patuloy namin kadakilahin. Patuloy namin itaas at patuloy namin ihayag ang iyong kabutihan niya, El Shaddai. Hallelujah. Jesus, ikaw ay aming purihin. Hallelujah. Oh, we give you praise. Jesus, ikaw ay pupurihin. Alam mo'y aking aawitin. Walang katulad. Walang katulad ang iyong pagmamahal, kaya ika'y aking iratanghal. Minsan pa, Jesus, ikaw ay purihin. Jesus, ikaw ay pupurihin. Pangalan mo. Pangalan mo'y aking aawitin. Walang katulad ang iyong pagmamahal, kaya ika'y aking itatanghal. Tataas, ihayag. Ipataas, ihahayag, Jesus ang ngalan mo, Anak. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Minsan po, Jesus, ika'y aming purihin. Jesus, ikaw ay pupurihin. Pangalan mo'y aking aawitin. Walang katulad. Walang katulad ang iyong pagmamahal, kaya ika'y aking itatanghal. Tataas, ihayag ka, Jesus. Tataas, ihahayag, Jesus ang ngalan mo, Banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Tataas, ihayag. Itataas, ihahayag, Jesus ang ngalan mo, Banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw
maayod. Ang Diyos maayo. Sa tanang panahon. Sa tanang panahon. Ang Diyos Ay, maayod. ang tanan nga nakasinati sa kayo sa Diyos mo palakpak. Musigit og hallelujah. Sumayong hapon ka na tong tanan, labi na sa Tibok PCC 42. Dili sa Diocese of Pasin. Ano na sa kita karon para yon nga nagkayusa, no? Gigamit kini nga maong panahon time nga aron padayon nato nga maipahayag ang salita ng Dios, no? Padayon nga magpadayag gihapon sa pulong sa Ginoo taliwala man nga nata karon sa gitawag og pandemic, no? Naagya nato ang grabe nga crisis, health crisis atong nasod. Pero aniya kita dinhi sa PCC 42 padayon nga magadayeg magasimba sa atong buhay ng Ginoo. So sa tanan nga naay lingkuranan, sige pwede siguro minihini mo lingkod diha, no? Okay, so pwede maglingkod na ta. O sa mga naa karon naka-live, nakapaminaw, welcome mo sa atong recording dili sa atong PCC 42. Aniya ta karon sa opisina sa El Shaddai dili sa G. Hill Street, El Shaddai DWXI for Partners Fellowship, no, dili sa PCC 42. No, ako mo gidasig, no, padayon nga mo member mo sa PCC 42 Days of Maasin page. Okay, so kini nga tungora padayon na itong announce, no, ang atong pagsugod sa atong pahibalo ng kanyang mga prayer meeting, no, kundi unang live nato dito sa atong PCC 42, no, ang atong head diri sa PCC 42 Brother Raymond Mansinido, uban sa iyang assistant si Brother Leonilo Borleo. So uban ang mga kauban mga preachers. Amen. Ganyan kita karon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ang pagagamiton ang atong head disciple ng PCC 42 Brother Raymond Mansinido. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and turnaround, you saved the son of Abraham. Through the power of your hands, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. There must also work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai.
panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Diyos na milikha ng langit at lupa, Diyos na mapagpala, ang Diyos na mapagkalinga, ang Diyos na hindi nagbabago simula noon hanggang ngayon. Muli, Panginoon, patuloy kaming magbibigay papuri, karangalan, kaluwalhatian, at kadakilaan sa inyong pangalan dahil patuloy mong pinapatunayan na kayo ang Diyos na makapangyarihan. Na sa kabila ng alagyan sa sandaling ito, hindi ninyo kami pinababayaan at kami patuloy mong iniingatan, inilalayo sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Muli, Panginoon, salamat sa mga biyaya at pagpapala patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa amin. Salamat sa inyong banal na presensya. Salamat sa inyong mga salita na tumimo sa aming mga puso na siyang aming napangahawakan sa panahon na kami walang nalalapitan. Sa panahon na punong-puno kami ng kabalisahan. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat sa biyaya na ito na binigay mo sa amin. Biyaya na muli namin mapagnilayan, mapakinggan na inyong mga salitang nagbibigay lakas at naghahatid sa amin sa katagumpayan ng buhay. Patuloy mo nawa kami, Panginoong, linisin, patawarin sa aming pong mga pagpupok, sa aming pong mga pagkakasala. Wala po kami ibang mapagmamalaki. Hindi po kami karapat-dapat sa inyo. Ngunit naniniwala kami sa inyong habag at awa sa patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Dalangin namin, O Diyos, abutin mo ang aming mga kapatid saan man sila naroroon. Ano man ang kanilang pinagkakabalahan na siyang nakikinig o nanunood sa pamamagitan ng FB Facebook group na BFCC 42. Alam namin, Panginoong, batid mo ang kanilang kalagayan. Alam mo ang kanilang mga pangangailangan at hindi nagiging balakid o hadlang ang kanilang lugar upang hindi mo sila maabot na inyong pagpapala. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na sino man nakapakikinig at inaabot na inyong tinig sa pamamagitan ng inyong banal na gawain na ito, ngayon din siya'y pinagpapala. Ngayon din siya'y pinalalakas mo sa kanyang kahinaan. At naniniwala po kami na tinanggap niya na ang pagpapalang kanyang matagal ng hinahangad. Patuloy mo kami pangunahan sa sandaling ito, Panginoong Hesus. Ikaw nawa ang patuloy na maghari sa aming puso, sa aming isip, sa pangalan ni Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, ating pong tunghayan, pakinggan at basahin ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 13, talata 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Matthew chapter 13, verse 1 up to the following verses. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipon-punan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinupak ang mga iyon. May binhi naman nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo, palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan,
Lumago ang mga dawag at iniis ang mga iyon. Ngunit ang binhing na laglag sa mabuting lupa ay nagpuhay. May tig 100, may tiga 60, at may tig 30 butil ang bawat puhay. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakikita. Nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang binhula ni Isaías na nagsabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip. At nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinabi ko sa inyo, maraming propeta at matuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita. Makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito mapakinggan. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig na salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nasik sa kanilang puso. Inilarawan ng binhing nasik sa kabatuhan ang nakikinig na salita at masayang tumanggap nito kaagad, ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, ano ba't ang salita'y nawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi nakapamunga. At inilalarawan ng nasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa dito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ng Diyos. Sige po, mga kapatid, maaari na po kayong makaupo. So bago po tayo tuluyang magsimula, paalala lang po sa ating pong mga kapatid na nakapanonood nito through our Facebook group, the PFCC 42 Diocese of Maasin. Ito po ay pre-recorded. Hindi po ito live, pero ito po ay recorded. Kung kayo man po ay nakapakikinig, nakanonood nitong gawain na ito, nais po naming malaman kung kayo ang nakakapanood at nakapakinig, no? Sa pamamagitan po ng yamang ito ay nasa FB group, nakapost, mag-comment po kayo. Amen. At inaasahan po namin sa susunod po na upload ng prayer meeting ay amin po muli kayong makakasama. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. It's good to be back. Amen. Ika nga. Glory to God. No? Bagamat matagal tayong natigil sa paghahayag ng salita ng Diyos, hindi naman tayo natigil sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Amen? So,
Sa ating pong ebanghelyo, mga kapatid, atin pong nakita ang mga pahayag ng salita ng Panginoon o paaral ng Diyos tungkol sa mga tao, patungkol sa talinghaga, tungkol sa manghahasik. Amen? Manghahasik ng binhi. No? Meron daw isang maghahasik ng binhi na lumabas, no? At merong mga binhing nahulog sa daan, sa damuhan, no? Sa batuhan, at sa matabang lupa. Amen? So ano nga bang sinasabi sa atin mga kapatid ng ebanghelyong pinaabot at pinarinig sa atin ng Diyos? What does the gospel is telling us? It tells about different kinds of people, mga kapatid, who hear the word of God. Pinapaabot ito sa atin ng Panginoon upang malaman natin, upang ipabatid sa atin yung iba't ibang uri ng taong nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Nakakapakinig ba tayo? Amen. Amen. No? Nakakapakinig tayo, ngunit mga kapatid, hindi nangangahulog kang tayo'y nakakapakinig, ay tayo ay nakinig. Tama o mali? Ang nakapakinig at nakinig ay magkaiba. Ito yung lagi ko sinasabi sa mga prayer meeting. Ang mga nakapakinig, yun yung narinig mismo, yung sinasabi ng preacher sa harapan, yung talk, narinig, no? Pero hindi nakaunawa. O hindi inunawa. Yung nakikinig, mga kapatid, bukod siya'y nakarinig, kanyang inuunawa, iniintindi ang kanyang narinig. Iba po ang nakapakinig, nakikinig, sa nakikinig. Amen? So ngayon, mga kapatid, bakit kailangan nga ba, o bakit ipinaparinig, bakit ipinapangaral, bakit ipinipreach, no? Yung salita ng Diyos? Bakit kailangan nating mapakinggan o pakinggan ang salita ng Diyos? Bakit? Una, mga kapatid, para tayo magkaroon ng kaalaman. Pinaririnig sa atin ang salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa Panginoon. Patungkol sa Diyos. Hindi naman siguro natin lubos maiisip, paano kung walang taong naghayag ng salita ng Diyos? Pagkakaroon ba ako ng matibay na pananampalataya? Diba? So, yun yung unang dahilan, to have knowledge, magkaroon ng kaalaman. Pangalawa, mga kapatid, bukod sa magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos o sa Diyos mismo, dahil ang salita at ang Diyos ay iisa, di ba? Sabi sa John chapter 1, verse 1. No? Bukod sa ninanais tayong bigyan ng kaalaman, gusto rin ng Panginoon na tayo'y magkaroon ng kaunawaan. Kaunawaan, understanding. Amen. Bagamat tayo marunong tayo magbasa, nakababasa, nakaririnig, may pagkakataon hindi natin maintindihan yung binabasa natin kung minsan. Tama? Pero hindi man natin lubos na maintindihan, ang Diyos nagpapaunawa sa atin. Tama po ba? Amen. Kasi yun yung isa sa mga dinudulot o dahilan kung bakit kailangan nating marinig o mapakinggan yung salita ng Diyos, to understand. Amen? And syempre, to instill. Kaya ipinaparinig sa atin ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita para mapanatili sa atin. Amen. Amen. Mapanatili. Hindi lang basta memorya, no? Kundi para mapanatili sa atin. Bakit? Kasi yung salita ng Panginoon, mga kapatid, yan yung mapanghahawakan natin eh. Lalo na sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pangangailangan. Kapag ang salita ng Diyos nananatili sa iyo, yan yung mahuhugot mo.
Sabi ng iba kung may sinuksok, may madudugo. Sabi nila, no? Pero ang nais ipaalala sa atin ng Diyos, kapag ito ay sinuksok mo sa iyong puso, no? Meron kang mapanghahawakan. Amen? O, tanong, Sir, brother, matagal na po kami nakikinig ng salita ng Diyos. Napansin ho namin, paulit-ulit na lang yan. Meron liturgical year, may cycle, ang mga ebanghelyo sa misa, ang ebanghelyo sa mga daily mass. May liturgical year po yan, no? At hindi, talagang after 3 years, yung gospel ngayon, after 3 years, babalik ulit yan. O bakit pinauulit-ulit? Simple lang. Kaya pinauulit-ulit ang isang bagay dahil pinapaabot, pinapaalala sa atin nito kung gaano ito kahalaga. It is essential. Mahalaga. Amen? Ano ba mahalaga sa buhay ngayon, sa panahon ngayon? Ha? Ang mahalaga sa ngayon, sabi nila mahalaga po, brother, magkaroon na ng bakuna. Mahalaga po magkaroon ng sustainability sa financial. Ang mahalaga po ngayon, no? Ang mahalaga, hindi ayuda. Hindi ayuda mahalaga ngayon. Amen? Ang mahalaga ngayon, no? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen. Amen? Kasi ang ayuda, mauubos yan eh. Amen. Yung financial sustainability, kahit kaano pa yan ka-sustainable, mauubos yan eh. Pero pag ang Diyos sa iyo, no? Kahit walang-wala ka na, hindi ka ngangawa. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, pinapaabot sa atin, paulit-ulit na ipinapahayag, ipinapangaral ng salita ng Diyos dahil ito'y mahalaga. Bakit mahalaga ang salita ng Diyos? Kasi sabi nga, di ba, ang salita ng Diyos parang binhi na itinatanim sa puso. Binhi ng ano? Binhi ng pananampalataya. Binhi ng pananampalataya, seed of faith. Yung salita ng Diyos na ating napakikinggan. That's why sinabi sa Romans chapter 10, verse 16, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Makapakikinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Dahil may nangangaral ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos dahil isa tayo sa mga pinangaralan ng salita ng Diyos. Amen. Salamat din sa Diyos dahil kabahagi na tayo sa mga nangangaral o nagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? So, kaya pinaparinig sa atin ang mga salita ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Pananampalataya. Amen? So, kung yung paghahasik ng binhi, mga kapatid, ay naaalin tulad sa pangangaral o sa mga taong napakinig at nakarinig ng salita ng Diyos, no? Until ma-nurture natin, ma-cultivate natin yung ating faith, mga kapatid, we need to keep the word of God. We need to keep the word of God. Kaya nga, di ba yung unang binhi nahulog sa daan? Tapos ano nangyari sa binhi? Tinuka ng ibon, kinain, naagaw. Amen? Kaya kung tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, dapat panatiliin natin yung salita ng Diyos na sa atin eh. You should keep that word, the word of God. Amen? Kaya nga, di ba, ang payo doon sa Joshua chapter 1 verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do
everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amen. Amen. Do not let the book of law depart. Huwag mong hayaang mawala. Amen. Yung salita ng Diyos sa atin. Dili-diliin ito araw-gabi. Amen. Amen. Kaya yun yung isa sa pamamaraan eh. So, bagamat lahat tayo nakapakikinig, hindi lahat na napapanatili yung napapinggan ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, ano bang nananatili sa aking mga salita? Salita ng Diyos o salita ng kapwa? Diba? Pansinin ninyo, kapag tayo, pansinin ninyo, hindi na kayo nagiging, hindi na healthy, hindi na malusog, hindi na mabuti ang inyong pakiramdam kapag puro salita ng kapwa ang naririnig natin. Lalo na ngayon, kapag lagi ka na nakikinig o nanonood ng balita at yan ang nananatili sa'yo, diba? Kahapon, 2,000 yung COVID positive cases. Kapag yun ang natili sa isip mo, matantaranta ka na. Diyos ko, ilang buwan ng lockdown, hindi na mabawasan yun, nagpa-positive. Pero kung ikaw, nananatili sa'yo, taglay mo yung salita ng Diyos, na narinig mo at ipinarinig sa'yo, kahit maging sa 10,000 pa yung positive, hindi ka matatakot, hindi ka mababalisa. Amen. Amen. Diba? Sabi nga sa Salmo 91. Diba? Maging 10,000. Amen. Iindahin mo pa ba yung 2,000 positive cases? Diba? Hindi. Kasi alam mo yung salita ng Diyos mag-iingat sa iyo. Amen? Kaya nga diba, sabi sa John 15 verse 7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. If you remain in me, kung mananatili kayo sa akin at mananatili ang mga salita ko sa inyo, hingin nyo anuman ang inyong ibigin at ipagkakaloob ko. Amen. Kaya kahit sa panahong walang-wala ka na, kung taglay mo ang salita ng Diyos, hindi ka matataranta. Bakit ang lagi mong iisipin? God will promote. For us to cultivate our faith, mga kapatid, we should keep the Word of God. Panatiliin lang natin yung salita ng Diyos na ipinaparinig sa atin ng Panginoon. Bagamat wala akong nag-talk o mga nag-outreach nitong mga nakaraang buwan, it doesn't mean na hindi na ipinaparating, inahahatid sa atin yung salita ng Diyos. Why? Meron po tayong Bible. Amen. Pwede pa rin natin pagnilayan ng salita ng Diyos. We can still keep the Word of God dahil may mga misa pa rin naman. May mga radio station. Amen. So there's no reason para yung salita ng Diyos na yon ay mawala sa atin. Nasa sa atin na lang yan kung hahayaan natin mawala. Amen? So, pangalawa, mga kapatid, we can cultivate our faith if we apply the Word of God. Hindi natin mapapatunayan tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos o nakikinig nga kung hindi naman natin isina sa buhay. Amen. Amen. Hindi tayo magiging malabo kung tayo ay puro
Oo, puro sige. Kung puro salita. Magiging malago lamang tayo sa ating pananampalataya kung yung salitang ating napakinggan ay ating ngang ginagawa. Ano tinutukoy niya doon? Yung patuloy natin pakikinig na salita ng Diyos. Amen? Yung hindi mo pa nagagawang salita ng Diyos kahapon, gawin mo ngayon. Ganun yung tama po ba? No? Lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Amen. Kaya sabi rin sa Matthew chapter 7, verse 24 and 25, therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Amen. Yung mga nakapakikinig ng salita ng Diyos ay parang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng batuhan, ng bato. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat again against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Yung mga taong nagsasabuhay ng salita ng Diyos, anumang dumating sa kanyang problema, anumang unos ang kanyang maranasan, anumang pagsubok, hindi matitibag. Amen. Amen. Kasi malayo yung pundasyon eh. Yung salita na kanyang narinig, isinasabuhay. Ginagawa niya, pinanghahawakan niya. Amen. Kaya doon din, sa pamamagitan din noon, mga kapatid, nagagawa natin ma-cultivate yung ating faith. Alam niyo po ba, ang isang bagay kapag hindi ginagamit, naluluma at mabilis masira. Tama? Yung mga taong namumulekta ng sapatos, tapos yung sapatos hindi ginagamit, sa karton lang, magugulat na lang sila pag bukas sila ng karton kahit hindi nagamit, yung sapatos sira. Kasi ganun pala yun, no? Kapag hindi nagagamit, hindi ibig sabihin mape-preserve yung pagkabago. Masisira at masisira pa din. At mas mabilis masira kapag hindi ginagamit, no? Ganun din siguro. Ganun din po tayo eh. Mabilis tayong masisiraan kapag hindi natin isinasabuhay, ina-apply yung salita ng Diyos sa ating pinakikinggan. Kaya di ba may mga taong takot na maglingkod sa Diyos? Bakit? Sinasabi kasi nila, ayoko dyan kapag naglingkod ako, madaming problemang darating. Bakit nung hindi ka ba naglilingkod, wala kang problema? Meron din naman di ba? O ngayon, ang pinagkaiba natin sa kanila, no? Ngayon, ang pinagkaiba natin sa kanila, kahit anong maging pagsubok na dumating sa atin, alam nating malalagpasan natin. Bakit? Taglay natin yung salita ng Diyos. Kaya nga tayo nagtatagal sa paglilingkod sa Panginoon. Marami na tayong naranasan. O lalo na kayo. Medyo bata pa ako. No? Marami nang naranasan ang mga lingkod ng Diyos sa paglilingkod. Masaya, may malungkot, may magaan, may mabigat. Pero ganun pa man, no, ang mga taong nagsasabuhay, nag-a-apply ng salita ng Diyos, no, hindi nawawala. Sa halip, lubos pang pinagpapala. Amen. So first, keep the Word of God. Second, apply the Word of God. Yan yung mga ways of cultivation natin. And pangatlo, mga kapatid, to cultivate our faith, no? Magagawa natin i-cultivate if we live. No? We can cultivate our faith if we live. Kung tayo ay namumuhay. Ramdaman. Alisin mo ang kawalan ng pananampalataya. Alisin
takot na dinudulot ng mundo. Alisin ninyo ang panghihinat. Magtagumpayin nyo sa pagsubok ng aming kapatid. Naman ang kanyang nararanasan at nararamdaman. Patuloy mong pagpalain, Panginoong Diyos, ang buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy mong ginagamit sa inyong banal na gawain. Gayun din ang aming mga kapatid na inaabot na inyong tinig na ito. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo silang ingatan na inyong kabanal-banalang dugo. Ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. At anuman ang kanilang pangangailangan. At so, we believe, Panginoon, you are the God who will sustain our needs. You are the God who always provide, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, naniniwala kami ang aming mga kapatid na inaabot na inyong tinig sa sandaling ito na inyong pong pinagpapalay. Higit pa sa aming mga inaasahan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Para pa natin ang Panginoon. So muli po, mga kapatid, nasa yung ating camera. Yan ba yan? So muli po, mga kapatid, nais po namin kayong inaanyayahan. Bagamat ito ay pre-recorded, ay maganda po na tayo po ay nagkakaisa sa gawain ng Panginoon ito.